Ngayon pong umagang ito, bilang ating pag-aaral, sabi ko nga, Lord, mukhang hindi na naman ako makakapagturo dahil sa naranasan nating ito. No? Talagang ang sarap na lang umupo sa presensya, lumuhod, magpuri, umawit. Yun ang ating namimiss. And bilang ating pong tema, no, sa buwan na ito, basahin nga po natin ng sabay-sabay. Christ is the answer. Being reconciled with God. Christ's sacrifice. So, kitang-kita po natin ito, no? Bilang babasahin ko lang po yung konting eksena, no, pangyayari po sa Bible, yung last verse na lang po. And when some of those standing and heard this, they said, this calling, yun po yung time na Eli, Eli. Di po ba yung tumatawag si Jesus Christ sa ating Ama? Bilang yun ang kanyang pagsasabi na, Eli, Eli, lema sabachthani, nang ibig sabihin, my God, why you forsaken me? No? And then last, yung verse na lang doon, and then when Jesus had cried out again with a loud voice, He gave up His spirit. Yung sinabi ng Panginoon, it is finished. Kung babasahin po natin, no, at pakikinggan natin, yung word na it is finished, doon sa krus ng Kalbaryo, akala nga po natin at maraming tao na inisip, ito'y tapos na. No? Some of us, may ilang mga tao maaring sinabi, what happened on the cross? Tapos na eh. It's done. No? Pero alam niyo po ba na hindi doon natatapos ang istorya, the cross of Jesus Christ. Hindi doon natapos yun. No? Actually, yung crucifixion of Jesus Christ, that cross, yan po yung nagsimula pa lamang tayo. Diyan pa lang nag-start ang ating journey. Amen po ba? Diyan pa lang nagsisimula ang buhay ng bawat isang kumilala at tumanggap sa Panginoon Yesus. Kaya po dito sa ating aaralin, ang sabi, our journey beyond the cross. Tama po ba? So, ibig sabihin, kung ito, yung cross na yan, itong cross na to, na akala po ng maraming tao, tapos na, namatay na eh. It's done already. Oh, ginawa na nga ng Panginoon lahat. Pero ikaw, bilang mananampalataya ng Panginoon, ano naman ang iyong gagawin? Kaya ngayon umaga, sabi doon, our journey beyond the cross. Hindi pa tapos ang ating trabaho. Yes, si Jesus Christ, naganap, ginawa niya yung kanyang tungkulin, yung pinagagawa sa kanya ng Ama. Pero bilang tayo na kumilala, nanalig kay Jesus, marami pa tayong lalakarin. Nandyan pa ba kayo? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Now, ang sabi po dito, na, but what happens after the cross? What comes next? Yung pong tanong eh. Nung unang panahon, nung time na si Jesus Christ na ipinako at nabuhay na magmuli, kung tatanungin mo, ano na kaya ang buhay ng mga mananampalataya? Ito po yung tanong sa atin din. Nung ika'y kumilala kay Jesus, nung ika'y kinilala mo ang Panginoon Jesus, nung tinanggap mo siya as Lord and your Savior, ang tanong, ano na ba ang kasunod na nangyari sa buhay mo? Amen? Amen? Hindi natin maiiwasan may ups and downs sa buhay natin. Nadadapa. Tama po ba? Sino hindi nangihina? Ako rin, napapagod na rin eh. Di ba? Sino hindi dito paminsan-minsan eh, parang gusto nang sumuko? Ako madalas. Na?
Pero ang pinag-uusapan natin ngayong umaga, what comes next? Meron palang next. Amen po ba? Merong next. What's next? Ano bang susunod? Kala kasi natin pag ito tapos na, wala na eh. Pero meron pala. Many Christian camp at the cross, no? Nanatili na lang, okay na. Ligtas na ako, born again na ako eh. Sa langit na ako pupunta. Rejoicing in salvation, but never continue to journey toward transformation. Anyway, by grace naman eh. No? Sabi ng iba, once you're saved, you're saved. Mali po yun. Hindi na siya kumikilos na mamuhay, na ipakita ang pagiging tunay na Jesus sa buhay niya. Yet Scripture is clear. The Christian life doesn't stop at the moment of justification. Hindi natapos yun na ikay na born again. Hindi natapos yun na ikay nilinis ng Diyos. Hindi natapos yun na may eternal life ka. Hindi doon natatapos. It begins there. Hello? Nagsisimula pa lamang tayo doon. Nung tinanggap mo si Jesucristo, tinanggap mo ang kalinisan, tinanggap mo ang kapatawaran, tinanggap mo ang justification, sanctification, doon ka pa lang nagsisimula. Hello? Amen? Yung mga batang maliit, yung mga baby, na, yung toddlers, A, B, C, D, E, F, G, hindi natatapos doon. Hindi puro ipamemorize ang ABC. Hello? Hindi makakabasa ang bata kung puro ABC. Na? Magko-continue yan sa reading. Na? Kaya nga may mga readings na tinatawag tayo. Na? Yung consonant vowels, ano yung sounds, may long and short sound of A. Doon nagsisimula eh. Hindi mo habang buhay, o basta okay na yang anak. Memorize mo naman ang ABC. So, anong nangyari? Ayun nga, puro ABC lang, hindi na nakabasa. Kapatid, tayo nagsisimula pa lamang. No? Ang sabi po dito, the cross is our entry point. Sabi nga po natin, entry point. Okay, nagsisimula. Na ang unang aral, education ng bata, okay lang po yun, yung toddler, sa daycare, ang una pong na naka-register sa ating government ng DepEd ay kinder. Na? Yun ang entry point mo para makapag-aral ka ng dire-diretso. Tayo po, ang sabi po dito, this is the cross of Christ is our entry point into a lifelong process. Sabi nga po natin, lifelong process. Nakong haba pala. Amen po ba? Lifelong proseso, hindi pa tapos ang Diyos. Amen? Lord, hanggang kailan? Hanggang pagbalik ng Lord. Kaya pag-pray mo nga. Pag-pray na muna, bumalik na ang Lord. Amen? Kaya lifelong process. Ang tagal bago na-invento yung mga rocket natin o yung mga solar na yan. Di po ba taon bago nakapag-invento ng ibang mga bagay? Ang buhay ng Kristiyano hindi pa tapos. Lifelong journey, lifelong process. Sabi po dito, at ang tawag po doon ay sanctification. Yung paglilinis. Tama po ba? Paghuhugas, paglilinis, hanggang ngayon naglalaba ka pa rin. Naglaba ka na kahapon, laba ka pa rin ngayon. Naglinis ka na kahapon, maglilinis. Ang haba, no? Ang haba ng panahon. Where God molds us, shape us. Minomold ka, inaayos ka, and mature us into the image of His Son. Ang goal ng Panginoon, kaya tayo nililinis para hubugin tayo sa imahen ng ating Panginoon Yesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Now, meron pong 3 bagay na dapat po nating matutunan. Okay. Una, sabi po dito, justification changes our status. Okay. Parang ganito po yan. Justification changes our status.
Sanctification changes our soul. Okay, sabi po doon, ito ang kondisyon. Yung justification, ito yung kalagayan mo ngayon o noon, nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Sabi po dito, changes our position. Ito daw po ay nababago o binago ang yung kalagayan or ay yung sitwasyon. No? Sabi doon yung position mo kung ano ka nung una nang hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Meron po akong ibang definition dito na basahin lamang po natin. Ayan. Sabi po dito, ito po ba? Ayan, sanctification. Wait lang po Ayan, sanctification. Ang pagbabago po na ginagawa ng proseso ng Panginoon, ang sabi po dito, ito ay binabago ang ating kalagayan. Na? Yung condition mo, ano ka ba noon? Na? Kayo na makakapagsabi, ano ka noong araw? Nung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon. Nung hindi mo pa siya nakikilala. Ano ba ang kalagayan mo? Now, nung nakakilala ka ngayon sa ating Panginoon, ang sabi po doon, ito naman ay pinipilit ng Diyos, hinahayaan ng ating Panginoon na from there, mula doon sa iyong buhay, na ano man yung buhay mo nung araw, ang kalagayan mo ay kaya ng baguhin ng Panginoon. Sabi po doon, kung ikaw ay nandun sa kanan, ikaw ngayon ay inilipat na ng Diyos sa kaliwa. So, ikaw na dating makasalanan, hindi ka na ngayon mukhang makasalanan sa Diyos. Kung dati ikaw ay masama ang buhay mo, manloloko, mandarambong, magnanakaw or anuman, hindi na ganun eh. Binago na yung stato ng buhay mo. Kung ikaw ay dalaga, nung unang panahon, parang ako, dalaga nung una, hanggang ngayong panahon, yung mga dalaga nung unang panahon, nabago ang status, nag-asawa kasi. Tama po ba? Ngayon, di na siya single. Double na. Dumoble na, pati yung size. So, ibig sabihin, married na eh. Yung status mo, yung condition mo, yung buhay mo nung araw na ikaw'y manginginom, sugaro, lahat na ng klase na pangit na kaya nang baguhin at ayusin. Kaya nga justification changes our position. Now, sanctification reflects our condition. Bakit? Ano kaya yun? Okay, basahin natin. When we came or come Christ in faith, we are justified. Tinanggap po si Jesus Christ na justify ka na. Hindi ka na tinatawag makasalanan. Impyerno ang punta mo, hindi na po ganon. Kung yung dati impyerno ng punta mo, ngayon hindi, eternal life na. Okay? Sabi dito, instantly and permanently. This means we are declared righteous. Sabihin po natin, righteous. Wow, before God. Dati, makasalanan ka. Ano yan? Samahan ng mga makakasalanan. Pero ngayon, tinuwid ka na eh. Righteous ka. Kahit na may mga taong nagkukundena sa inyo, hello, mas makapangyarihan ng Diyos ang nagsabi sa akin, ako ay nilinis niya. Righteous ka na sa paningin ng Diyos. Kahit sa tao, hindi, pero sa paningin ng Diyos. Amen? Nilinis ka. Righteous ka. Kaya ang sabi po dito, we are no longer condemned sinners, but accepted sons and daughters, mga anak na ng Diyos. This is not based on our goodness, but on Christ's righteousness credited to us. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon kung naunawaan natin to. Hindi na tayo kinukundena na makasalanan, but accepted being a child of God, bilang anak ng Diyos, dahil sa gawa at kabutihan ng Diyos. Remember in Romans chapter 1 says, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang pwedeng magkundina sa iyo.
Mismo ang anak ng Diyos na nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan natin, inako niya lahat ng kasalanan niya, nating lahat, ay hindi ka na kinukundina. No? Dahil ikay malinis sa harapan ng ating Panginoon. This is the miracle of grace. Ngayon, papasok naman. May 3 kasing bagay na aaralin natin. Okay, sabi po dito, God treats us as if we live in life as Jesus lived. No? Kung paano nabuhay ang because Jesus was treated as if He lived in life we live. Yung buhay mo ngayon, remember what God said, yung buhay mo ngayon ay hindi na yan ang buhay mo noon. Ang buhay na ikinapamamuhay ko ngayon ay ang buhay na nanggagaling kay Kristo. At eto na ako ngayon. Remember what said in 2 Corinthians 5:17? Sino man ang nakay Kristo ay bagong nilalang. Bago ka na. Hindi ka na nung araw. Huwag mo nang kondenahin ang sarili mo. Hindi ka na noong araw, ganun. No? Yung mga marites. Maritos, no? Ano pa yon? Mahilig magbigay ng impormasyon na mali. Binago ka na. Ito ay dahil sa paglilinis na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. But there is the truth. Many, sabi doon na overlook daw po. Justification is the beginning of the journey. Nung ikay pinatawad, parang nanggaling sa kulungan, sa bilangguan. Di po ba? Sila po ay pinalaya. Binabantayan po sila. Tama po ba? Binabantayan pa rin sila ng mga local government natin para i-assist. Ano na kayang magiging buhay? Sa journey. Tama po ba? Magpapatuloy siya sa bagong buhay. Kaya yun po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon ngayon. Justification is the beginning of the journey, not the end. Ito ay nagsisimula pa lamang tayo. Sabi doon, in Colossians chapter 1:13, being rescued. Naalala niyo po ba yun? Yung sinabi, transformed from the kingdom of darkness into the kingdom of His Son, Jesus Christ. Mula dito sa mundo, sa buhay ng punong-puno ng kasalanan, ng karumihan, ito yung mundo natin Transform, hindi lang trinasper pa ng Diyos, dinala ka ngayon doon sa kaharian ng kanyang anak na si Jesucristo. So, ibig sabihin, from darkness into lightness. Amen? Sa pagiging makasalanan, ngayon nandito ka na sa kabutihan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen? Now, sabi po doon sa isang, sabi, while justification changes our position, sanctification begins to change our condition. No? Yung nilinis ka naman ngayon, na sinangtified ka, binanal ka ng ating Panginoon, yung puso mo ngayon ang pinag-uusapan. Dati ang puso natin punong-puno ng karubihan. No, sabi ng Bible, ano laman ng puso mo, yun ang inilalabas ng bibig mo. Bakit? Nandun na yun Yun ang buhay mo, ang puso mo, yun ang buhay mo. Kaya naman sabi doon, nagtsubibo na nga lang daw yung pagmumura. Na, parang normal lang sa kanila. Kasi yun ang nandun sa puso. Ang binago ng Panginoon yung kondisyon ng buhay mo. Yung isip mo, ako mahirap na mahirap talaga nakain ako ng hirap ng buhay, pulubi talaga kami, wala kami makain. Kaya lahat na, sinabi, inangkin na. Pero ikaw ngayon ay binabago ng Lord. Hindi ka na ganon, hindi ka na pulubi, hindi ka na kawawa, hindi ka na api, hindi ka na magnanakaw, hindi ka na masama. So binago ng Panginoon, yung pala yung sinabing sanctification, nagtutuloy-tuloy. Amen. Hindi tumitigil ang Diyos na tayo i-mold. Hindi tumitigil ang Diyos na tayo hubugin. Kaya there are times, mga kapatid, tayo nagkakamali. Tama po ba? Yung mga kasama natin, nasasaktan. Pero hindi ibig sabihin, tapos na born again ka na, ba't ganyan ka pa? Oh, tama naman. Pero hindi ba, sabi nga, yung life journey, proseso. No? Binabago, unti-unti, inaayos, kinokorek ng Panginoon. Hanggang sa maging perfect ka na. At kapag ikaw ay perfect na, kukunin ka na ng Lord.
Ayan, no? Huwag po kayong matakot na kunin ng Lord. Kasi binanal ka na, inayos ka na, perfect ka na mats ka na sa imahe ng ating Panginoon. Palakpakan nga po nating Panginoon. Imagine, ang sabi po dito, a homeless man who is suddenly adopted by a king. Tignan niyo po isang homeless tao na walang bahay, pulubi, biglang inadapt ng hari. And brought into the royal palace, dinala sa kaharian. Overnight, binago siya, tinuruan siya. Tama po ba? Nakapanood na tayo ng mga ganon. Tinuruan siya paano siya magsalita, paano magbihis, paano maglakad, paano kumilos. Ba talaga namang overtime yon ang ginawa, binago. Sabi dito, overtime the king teaches him how to live like loyalty, how to walk, how to speak, and carry himself with dignity. That process is sanctification. Learning to live out what you already become. Ikakapamuhay mo na kapatid yung mga tinuro ng Panginoon sa atin. Tama po ba? Huwag nang makipamatok. Huwag na makipamatok sa mga unbelievers o sa mundong ito. Huwag ka nang makisali pa sa alok ng mundong ito. Dahil hindi ka na taga-mundo. Amen po ba? Amen po ba? Huwag mo nang gayahin yung ginagawa nila na dati mong ginagawa. Kaya nga ang sabi po doon, binago ng Panginoon ang isang taong ito. Tayo po yun. Inadapt tayo ng Panginoon at pinagtiyagaan tayong linisin, hugasan, ayusin ang buhay natin, pag-uugali natin, nakapangit-pangit. Amen? At pinipilit ng Panginoon Jesus na mabuhay tayo bilang taga-langit. Amen? Mamuhay bilang anak ng Diyos na banal. Kaya po sabi, the faith that saves is the faith that also sanctifies. Sanctifies. Ito yung faith mo na alam mong binabago ka ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, binabago tayo ng Diyos. Tayo ha? Ibig sabihin lahat tayo. No one is perfect. Lahat tayo nagkakamali. Now, tingnan niyo po ang kasunod. Sabi po dito sa Tagalog, hindi man daw tayo na maging karapat-dapat sa Panginoon, pero ginawa tayong karapat-dapat. Di ba? Imagine mo, di ka nga pasado eh. Hello? Pero ipinasa ka na rin ng Diyos dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Now, tignan naman po natin yung grace. Una, justification that changed our position. Yung kalagayan mo. Na dati kami nakatira doon sa isang squatter area. Wala. Yun ang buhay namin. Wala kami. Wala kaming nanay, wala kaming tatay, wala kaming pera, nag-aaral kami. And then after that, nakakilala sa Panginoon, dinalakan na kami, hindi na sa gilid ng subdivision. Di po ba? In every subdivision palaging may gilid-gilid. Ngayon, dinala na kami ng Lord sa loob na. Ibig sabihin, yun yung pagbabago eh. Isa lang yun. Pero imagine mo, kung babalikan mo yung buhay mo noon, anong pipiliin mo? Noon, itong ngayon. Hello? Yung ngayon. Kasi ang pangit eh. Talagang ang pangit ng buhay natin noon. Ayaw nga nating malaman, ayaw nga nating maikwento eh. Di po ba? Pero sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya mo gusto ikwento. Dahil ipinapakita mo kung paano ang ginawa ng Diyos sa isang adik na taong ito, sa isang magnanakaw na taong ito, sa isang mamamatay na tao, binago ng Diyos. Amen? Dahil doon po, eto na, papasok na. Ito po yung grace ng Lord. Now, grace is not a license. Yung biyaya ng Diyos ay hindi po passport, yung habag ng Diyos sa iyo, hindi yan isang lisensya. Sabi doon, it's empowerment to live holy. Sabihin po natin, empowerment. Ayan, nakasulat po. Empowerment to live
holy. Ayan. So talagang lifelong process pala, no? Nung nakakilala ka sa Panginoon at yung krus ng Kalbaryo. Yung krus ni Jesus Christ, hindi pa pala tapos yun. Kaya sabi doon, yung grace ng Lord, ito naman ang nagbibigay ng lakas sa iyo, empowerment, upang mabuhay ka naman ng banal. Na? Nang mamuhay ka ng may kalinisan, katwiran, karapat-dapat, banal bilang isang tao ng Panginoon. One of the most dangerous misunderstanding in the Christian life is the idea that because we are saved by grace, tama naman, na tayo'y naligtas dahil sa habag. Imagine niyo po, ito yung palagi kong iniisip sa buhay ko araw-araw. Lord, kung hindi mo ako kinahabagan, ano na kaya ako? Tama po ba? Everyday, paggising mo, no? Bago ka matulog, Lord, salamat sa iyong habag. Grabe, Lord, ang awa mo. Grabe, kinaawaan mo ako. Nakukuha niyo po ba yung ibig ko sabihin doon? Na ine-emphasize po dito, kung hindi pala nahabag ang Diyos sa atin, sa impyerno ang punta lahat natin. Kasi sino pwedeng magmayabang? Hello? Hindi mo gawa yan. Walang sino man ang naligtas dahil sa gawa niya, nahabag ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo naman pagalitan. Sabi mo, kinahabagan ka ng Diyos. Uy, nakakapangliit. Tama po ba? Ano man meron ka ngayon, ano man ang kalagayan mo ngayon, pinagpala ka man ng Lord, malaking bahay, maraming negosyo, sabihin na natin, maraming pera, kapatid, kinahabagan ka ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Di ba? Ang sarap eh. Ang sarap yakapin yung sinabing nahabag ang Diyos sa akin. Dahil kung hindi naawa ang Diyos, di ko alam saan ako dadamputin. Di ko rin alam kung nasaan ako, ano na ako ngayon. Nakukuha niyo po ba? Now, sabi po dito, yan. So, it's no longer matters how we live, sabi doon. Dahil ito nga po ang ginawa, ang kamay ng Diyos, no, nahabag sa atin. That somehow grace gives us permission to sin without consequence. Bakit? Ito po yung sinabi ni Paul kasi. Romans chapter 6, verse 1 and 2. But the Apostle Paul dismantled the thinking in Romans chapter 6, verse 1 and 2. Ano pong nakalagay doon sa slide natin? Shall we continue in sin? Ayan, maganda po sa Tagalog. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ang sabi ni Paul, hindi tayo patay, hindi tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kaya ang ganda ng Romans chapter 6. Sabi doon, patuloy ba tayo kinahabagan naman ako ng Diyos eh. So, meaning to say, sige lang, mahabag ulit ang Diyos. Totoo naman po yun. Walang katapusan ng habag ng Diyos, pero hindi na mauto-uto ang Diyos. Hello? Hindi ginawa ang habag, ang grace ng Panginoon para lang magpatuloy ka, para daw tumaas, sabi na, para daw upang sumagana naman ang kagandahan. Hindi yun eh. Patay ka na nga sa kasalanan eh. Di po ba binago ka na ng Diyos? Wala na. Yung kasalanan, wala na sa buhay mo, wala ka ng gana dyan. Amen? Kaya namumuhay ka na ngayon, hindi na sa pagkakasala, kundi namumuhay ka ngayon, kundi sa kabanalan na ng Diyos. Kaya nga sabi doon, ito yung grace ng Lord
pinalalakas ka. Dahil alam ng Panginoon yung lifelong journey natin, napakalawak pa, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kung wala yung empowerment ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, hindi natin alam kung makakasurvive tayo. Amen? Kaya sabi dito, yung grace, the grace of God refers to God's, sabi doon, unmerited favor. No? Sabi doon, and kindness towards humanity. Ibig sabihin, grabe no, hindi mo na kayang arukin, hindi mo na kayang saluin o sukatin yung habag ng Diyos sa atin, mga tao. This is a gift, a free gift. Sabihin natin, a free gift or a blessing. Ang sarap no, sasabihin mo, bless ako ng Lord. Tama? Nahabag kasi ang Diyos. Itsura ko talaga nung araw, kahabag-habag talaga kay Lord. Amen po ba? Kaya sa sobrang habag ng Diyos, iniligtas na niya ako. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. In Titus chapter 2, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly position. No, sabi po doon na, meron po ba sa Titus? No, sabi po doon yung grace ng Lord ay umappear, no, ipinakita sa atin sapagkat nahayag na ang kagandaang loob ng Diyos na, basahin nga po natin, nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. In verse 12, amen. Yung palang nagagawa ng grace, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Bakit ka nabubuhay ngayon? Because of the grace of God. Bakit may trabaho ka ngayon? Because of the grace of God. Bakit mo nagagawa yung bagay na yan? Dahil nahabag ang Diyos sa'yo. Naintindihan po ba natin? Bakit ka may pamilya? Ba't buhay? Ba't kasama mo? Ba't ang dami-dami mong pwedeng gawin sa buhay mo? Dahil sa grace ng Lord. Tama po ba? Tama po ba ako? Na lahat, whether you eat or drink, yan ay biyaya ng Diyos. Amen? Gumising ka, biyaya ng Diyos. Nahabag ang Panginoon. Grace train us. It doesn't just rescue us. It forms us. Tinitrain tayo ng Lord. Amen? Gusto mo pa bang magpahubog sa Lord? Gusto mo pa bang na ayusin ka pa ng Lord? Baka may bukong-bukong pa, baka may mga sumasideway pa dyan sa buhay mo. Kaya finifix pa ng Lord. Okay? So sabi po dito, papunta na tayo dito sa pangatlo, sanctification. Now, sanctification is not us striving to be holy in our own strength. No? Gusto mo yung sanctification na talagang maging holy ka na kay Lord. It's God's Spirit working in us through grace, giving us both the desire and the power to live life that honors Him. Alam niyo po doon sa Philippians chapter 2, nandun po yun, verse 13. Ito po yung ipinaliwanag, may isang paliwanag po. Sana nga may mag-illustration eh. Sige, tawagin ko nga itong tatlong to. Itong tatlong lalaki dito sa harapan. Sige, tayo. Yan, tayo po dito. Huwag kayo mayang, gagwapo eh. Yan, simple lang, illustration. Harap po kayo doon. Yan, di ba ang gagwapo? Palakpakan nga po natin si Lord. Napaka-humble talaga. Yan, think of grace. Yan, ang grace daw ay tulad ng electricity sa bahay. Yan, mag-form ka nga ng heart, kuya. Yung heart, yan. Yan. Hindi, kahit sa puso mo, gano'n mo lang. Ayan, lakihan mo naman. Ganyan lang. Ayan, heart. Okay. Ito ang power source. Uy. Nakita niyo po, meron po tayong electric box na yung may panel, tawag po dyan. Ito ang power source
ng power no, ng God. Now, ito daw po, ang sabi dito, sabi na, think of grace like electricity in a house. Now, tignan naman natin si justification. Yan, ikaw si justification. Justification and flipping on the switch. Ayan, itouch mo yung heart niya. Yan. Uy, di ba? May power, yung power, no, nasa heart. Di mo? Talagang nakukuryente. No, literally, ha? Kumuha siya ng source doon sa power. Now, tignan natin ano ang gawa ni Grace. Now, sabi doon, each room flipping on the switch. Now, allowing that power to reach every corner of your life. Ito na nga, paano? Grace. Ikaw si Grace. Hindi si Ate Grace, ha? Grace isn't just a one-time experience at the cross. It's an ongoing current flowing through the believer's life, empowering obedience. Okay. Since ikaw ay ang grace, lumakad ka dito sa switch na to. Sige na. I-on and off mo. Ayan, tignan natin na. On, off. Ha? Baliktad. On. On, off. O yan, tama. Lakad ka doon banda kay Brother Lawrence, ipakita mo nga yung mga switch dyan. Kahit yan na yan. So lumalakad siya, no? Para buksan yung mga rooms, yung mga ilaw. On and off. Off, on. Yan. Okay, marami pa sana. O, balik na tayo dito. Biruin mo si heart, no? Yung power ng God. Connect naman ito si justification hanggang sa napunta kay grace. Okay? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat. Ibig sabihin, ito palang grace na to ay kumokonek lang siya doon sa power na binigay ng Lord, yung justification, yung cross. Na? Ito daw po, isi-switch and on mo ang bawat room ng buhay mo. Amen? Bawat parte ng buhay mo para yung kapangyarihan ng cross na ginawa ni Jesus Christ, yung justification, sanctification, ito ang grace ng Lord sa bawat hakbang ng buhay mo. In every step that you have made, nandyan ang grace ng Panginoon. Palakpakan po natin. Ang tamlay naman ng palakpak na yan, lalo na doon sa 3 artista natin. Hallelujah! Tama po ba? So, doon ko na-realize it. Sabi ko, oo nga, no? Ito pala ang nag-empower sa atin para maging matatag ka. Kaya ko to. Bakit may ganun tayo? Kaya ko to, Lord. Magagawa ko to. Matatapos ko to. Gagawin ko to. Dahil sa biyaya at habag mo. So, wala nang mahirap. Amen? Walang mahirap gawin. Tama po ba? Walang mahirap gawin. Now, ito po yung question. Dahil magtatapos na po tayo. Okay, yung sanctification, patungo na tayo doon. Sabi po dito, has grace made you more comfortable with sin? Or more convicted by it? Do you see grace as permission or as power? Na? Naintindihan natin? Then when we truly understand grace, it doesn't ask, how much can I get away with? We ask, how much more like Jesus can I become? Paano ba ako magiging mas kamukha? Ayan. Paano ba ako mas magiging kahawig ni Jesus Christ? The way I talk, I speak, paano ko kumilos, gumalaw, magtrabaho. Tama po ba? Kaya yung po'y ipinapakita ng Panginoon. And then lastly, tignan niyo po. Sanctification, kanina in-illustrate na natin. Sanctification prepare us for our eternal life. Bakit? Yung po bang salvation is not just about being rescued. Ang kaligtasan hindi lang basta ni-rescue ka ng Lord sa papuntang impyerno. It's about being made ready for heaven. Nire-ready tayo pala ng Lord. Itong pagiging banal mo dito,
Kasi madumi ang mundo. Di ba? Pero hinuhubog ka, nililinis ka ng Lord, dahil nire-ready tayo ng Lord papuntang heaven. Walang papasok sa heaven ng marumi. Walang makakapasok sa kalangitan na rebellion. Amen? Dito pa lang, hinuhubog na tayo ng Diyos papunta sa eternal home natin sa langit. Kaya nga sabi dito, God is not only saving us from something. He is saving us for something, eternal life in His holy presence. Yun ang purpose noon. Kaya ka sinangtified, kaya ka binanal, kaya ka ginagawang maayos ng Panginoon. Dahil hindi para sa mundong ito. Lilisanin natin ang mundong ito dahil hindi tayo taga-mundo. Tama po ba? Tayo ay taga-langit. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So sanctification is the whole way we must walk through. Pursue peace with all people. Mamuhay tayo ng may kabanalan, pakikipagkasundo, pakikipagkaisa. God is preparing a holy people for a holy place. Amen? Kaya nga po, ang huling sa atin ng Panginoon bilang conclusion. This reminds us that sanctification is not about perfection. Na? Nire-ready ka lang ng Lord para maging perfect ka doon, hindi para perfect dito sa mundo. Hello? Walang mamumuhay ng perfecto dito sa mundong ito. Ang pagiging perfect natin, papuntang langit. Kaya hinuhubog tayo. Ang tanong, are you living like someone who's getting ready for heaven? What areas of your life still need to be surrendered to God's refining work? The cross started the journey, but sanctification moves us forward. The Christian life isn't just about being saved, it's about being shaped. And every step of what journey prepares us for the day we'll finally see Jesus face to face. Kaya yun na po ang tanong, anong area ba sa buhay natin na pwede pa natin surrender kay God? Tayo po lahat ay tumayo. Meron pa ba na area sa buhay natin na dapat natin i-surrender? The journey that proves the destination of each everyone. Yung cross, sapat na yun eh. Na, hindi na pwedeng ulitin pa ni Jesus Christ yung cross na yan, na ipako siya muli. It is done, it is finished, ang sabi doon. Pero ang tanong so where are you on the journey? Nasaan ka na ngayon? Nasaan ka na ngayon? Pagkatapos ng ginawa ng Panginoon yun. Yun ang tanong. Huminto na ba tayo? Huminto na tayo? Ayaw na natin? Ayawan na? By grace naman, ligtas na ako. Or are you walking beyond the cross? Nagpapatuloy ba tayo? Amen? Nagpapatuloy po ba tayo? Doon tayo. Nagpapatuloy tayong lumakad beyond the cross. Nung lumapit ka sa Panginoon Yesus, remember that time, remember that day na sinuko mo yung buhay mo at the cross of Jesus Christ. Nung pagtayo mo, nagpatuloy ka beyond the cross. Lord, bahala ka na sa buhay ko. Sa iyo ko inaalay ang lahat ng ito. Kapatid ko, sa umagang ito, merong pang area ng buhay natin na hindi mo pa maisuko sa Panginoon.
kaya hindi ka nakapagpatuloy pa. Pero always remember, andyan ang kamay ng Diyos, punong-puno ng habag, punong-puno ng awa ng Panginoon sa atin. Let us allow the Lord, the Spirit of God, His abundance, mercy, and grace ay maranasan natin ngayong umaga. Marami tayong pinagdadaanan. Amen? Iba't ibang klase. Para bang sabi natin, di pa nga ako tapos dito, meron na naman bago. Ano ba yan? Ibang buhay to. Bakit naman si ganito? Yung kilala ko, kaibigan ko, pareho naman kami born again, pero bakit siya? Hayahayang buhay. Amen? Maari, posible, meron pang area sa buhay natin na dapat pa nating sabi na, Lord, pakialaman mo na nga to. Ikaw na nga makialam kasi palagi kitang pinangungunahan eh. Palagi kitang pinapakialaman. Gusto ko akong masunod. But this time, kung gusto mo na magpatuloy ka yung journey mo, let us allow the grace of God at the cross of Jesus Christ. As we sing one song, let us surrender our lives to Him. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, and worthy Hallelujah. is the Lamb. Pasalamatan natin ang Diyos na nag-aalay ng buhay Seated doon sa krus ng on Kalbaryo. the throne. Salamat, Lord. Thank you for the Lamb Crowning of you God. now with many crowns. You reign Yes. victorious. Oh, Lord Jesus. And high and lifted up. Oh, kaluwalhatian ay sa'yo. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah.
Kaya nga po ang tanong, so where are you on the journey? Kamusta ka na, kapatid? Yung journey mo ngayon? Have you stopped at the cross? Nanatili ka na lang ba? Naaligtas ka? Or are you walking beyond the cross? Ngayong umaga pong ito, palagi niyo pong tandaan ito. God is not asking you for perfection. Hindi naman naghahanap ang Diyos ng mga perpektong tao. Hindi naman ang tinatawag ng Diyos ay matitinong tao. Hindi naman tinatawag ng Diyos ang magagaling na mga tao. But what God is asking us today, ang pagsuko mo ng buhay mo sa Panginoon. Is asking for progress. Gusto mo bang mag-improve? Gusto mo bang mag-progress? Gusto mo bang lumago? Gusto mo bang mag-mature? Gusto mo bang mamuhay ng may kabanalan at takot sa Panginoon? All you have to do is surrender your life to Him. Meron bang area ng buhay mo? Sabi ng Panginoon, He's asking that you take the next step in your journey. Move on. Sa umagang ito, kung meron man po sa kalagitnaan, ikaw ay aking inaanyayahan to take your next step. Hakbang mo lang. Ihakbang mo dito, patungo dito sa harap. Huwag kang mahiya. Alam naman ng Lord eh. Alam naman ng Lord na nais mong isurrender ang bagay na yan. Come on. Ang Asheret, He will assist you. Come on. Merong area sa buhay mo. Come on. Sabi ng Lord, move. Make one step. Humakbang ka lang. Hallelujah. Continue to worship. Continue to worship the Lord. Come on. One step. One step. Come on. Panginoon, selyuhan mo ng iyong kapangyarihan ang lahat ng iyong ginawa sa amin. Tutulungan mo kami. Hindi mo kami iiwanan sa aming journey, sa aming paglalakad. Lord, magpapatuloy kami dahil binigay mo ng lubos, yung grace mo, yung habag mo, araw-araw, bawat minuto namin, mararanasan ito, Panginoon. Selyuhan mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ang lahat ng ginawa mo sa umagang ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen!